Ngayon, insofar as the question of the Honorable Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Oh, sa totoo lang. Baka umamin ka. But anyway, Ayun na nga ho ba ang sinasabi natin mga kababayan dito sa video na to. Sinoplak ho netong si Sermon Tulfo, itong si Congressman Romeo Acop. Ang problema ho kasi dito sa mga congressman na to, sa kabila ng ginawa niyong pambababoy dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa Quad Committee, yung romantic relationship pabandalawan nila nitong si Ruina Garma ang hindi nyo ibubulgar kung may ebidensya kayo. Hindi nyo maluloko ang sambayan ng Pilipino, pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Click na lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ano ba ang banat netong si Sermon Tulfo? Meron pa ho palang natitirang matinong Tulfo ngayong mga panahon na to. Etong si Sermon Tulfo, hindi ho siya tatakbo ng pagka-senador. Pero base dun sa mga nakikita nating post sa kanyang FB page, nasa matinong kaisipan pa ho itong isang Tulfo na to. Antipolo City 2nd District Rep Romeo Acop believes that he can make former Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Ruina Garma admit her alleged romantic relationship with ex-President Rodrigo Duterte if he wants to. Manila Bulletin. Come to think of it. Romeo Acop, makinig ka ha. Come to think of it. Duterte's women are beautiful, comely, pretty, alluring, attractive, desired, and sexy. I should know. I seen or talk to many of them. You know, sabi natin. Ruina Garma was exception. She's ugly and hug. Naku po, wag naman nung ganon. I'm sorry for being judgmental, but you can see for yourself. Mga kababayan, alam nyo ho, ito hong mga ano na to. Kaya yung entrada natin kanina, sa kabila ng ginawang pambababoy nitong mga aso ni Tamba, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin nyo ho ba kung merong ebidensya yang si Romeo Acop na merong romantic relationship, etong si Ruina Garma at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin nyo ba hindi niya lalabas yan? Ang galing, ang galing. Ang galing, di ba? Ang dami yung ginawang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Quad Committee. Yan pa ho bang ano na yan? Napakalaking issue niyan ha. Baka mas pag-usapan pa yan. Baka mas paniwalaan pa yan ng ating mga kababayan kaysa kung anong mga aligasyon ang binabato nyo kay Tatay Digong. Sa totoo lang ha, kung sakali sa lahat ng isyong i-discuss nyo dyan sa House of Representatives, yaang ano lang na yan, yaang posible ha, kung meron man, pero malamang sa malamang wala ho eh. Yung mga chika bebot nitong si Tatay Digong, balita ako, magaganda ho talaga. At doon sa definition na maganda ni Tatay Digong, base doon sa mga ano niya, talagang itong pagmumukha na to ni Ruina Garma, wala ho doon sa mga magagandang ano nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para dito kay Romeo Acop, wag mo nang papaniwalain na sarili mo kasi sa totoo lang, every time na binubuka ho ng mga aso ni Tambaloslos ang kanilang mga bunganga dyan sa Quad Committee na yan, hindi naman ho nila pinapaniwala ang sambayan ng Pilipino. Kinukumbinsi lang ho nila ang kanilang mga sarili. Kumaga, maging sila, hindi sila halos maniwala sa kanilang mga sinasabi. Kaya, kailangan ho nilang ulit-ulitin to para kahit papano, mapaniwala ho nila ang kanilang mga sarili. Kayo mga kababayan, ano hong masasabi nyo diyan sa mga banat na yan, tong si Romeo Acop? Mamaya ako, pag-usapan ho natin yung mga banat nitong si Romeo Acop, kaugnay diyan sa ano na yan, diyan sa romantic relationship nitong si Garma at nitong si di umanong romantic relationship nitong si Garma at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, dumako na ho tayo dito sa dito kay Romeo Acop, no? Doon sa mga banat niya, na kesyo kung gugustuhin lang daw ho niya na ibulgar, ipakita yung romantic relationship ni Tatay Digong at itong si Ruina Garma, kaya niya. Kung kaya mo pala, ibig sabihin, Ang galing, ang galing. ang galing. Ito mga kababayan,
Pakinggan nun natin. Ito si Romeo Acop. Anak na to. affidavit at saka diagram na binigay. Pero tama po yung sabi nila, wala po kayo. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Now, Honor. how would you know these things kung wala ka sa sistema? Nung pong umpisa po na inaayos po ni Sir sa CIDG, yung mga ganyan po, since friends ko rin naman sila, and parang nalaman ni Sir Leonardo din na kaya siya ang na-mention dahil po nagtanong sa akin si Presidente, nagkukwento po siya. And pag nandun po ako sa opisina, nakikita ko yung movement. So lahat ng impormasyon mo tungkol dito sa war on drugs na nakalagay dito yung sa iyong affidavit at saka dito sa diagram na binigay mo, galing po lahat ito kay Colonel Leonardo in your meetings with him? Yes, Your Honor, and yes po. And yung experience din nila sa ground as Hindi, na... kasi experience nila sa ground. So in other words, sa lahat ng bagay, hindi po kayo kasama, pero karamihan sa detalye ng operation ng war on drugs, alam po ninyo. And yet, you say, hindi ka kasama sa sistema. Alam ko po, Mr. Chair, kasi po, kami po din sa ground, nakakahalubilo ko yung R2 namin, yung mga operatives. Hindi, Irse na yun. Wala kasi sistema. Paano mo nalalaman yan? Hindi mo sinasagot. Sa bagay, tatanggapin naman ni Acop yan para makumbinsin niya ang kanya sarili. Diba? Yan po pinagkukwentuhan. And there was a briefing na pagkausap ko siya, si Sir My goodness, wala kang personal knowledge. Ang meron ka lang, chismis, naririnig-rinig mo, pero wala ka doon sa pagpupulong. Leonardo, nakukwento niya yung level, sana ba yung level 1 na yan? Hindi, dahil pag level 1, ano lang yan, ordinary, nag-explain siya. I cannot recall na lang po yung specific amounts po sa lahat. Okay. Nag-explain po siya sa akin. On that day, you said that you were called by the President. Dalawa lang kayo nag-usap. Yes, Your Honor. Tapos, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. I don't, na naman. hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair, na... Ayun! Ngayon, inaamin. Ayun, malakas na kasi yun na yung script. Kayo naman, yun na ang script. Di ba? Eddie, Ang galing, ang galing. ang galing. Di ba? Yan na kasi ang script nila ngayon. Na kailangan alam na niya na malakas siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy! Because I can see from the scheme of things, tatatlo lang naman yung kwan eh. Malakas Opisyal yan, na mga malakas. Tatay Didi. Kailangan, malakas Nung siya. doon sa level na mataas, malakas kay Presidente. Mataas. Ikaw, si Colonel Leonardo, at saka Senator Bato de la Rosa. All the other officers, PNP officers, assigned in Davao, nasa ilalim pa nga ninyo eh. Tama? Kasi, Madam Garma, all the signs are there na malakas ka kay former President Digong. Kasi sa isang ceremony sa Malacanang where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel na mapropromote sa full colonel in blue attire. Yes And po. the President gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. I would have cited you in contempt then because you were lying. Pero now that you are cooperating, aaminin mo ba ngayon? Oh, Yes, Mr. Chair, I have... Mabuti, inaamin mo. yun. Yun, mabuti yun. Eddie, Ang galing, ang galing. ang galing. Inamin na eh. Di ba? Ganun lang naman ho kasimple yun. Yun lang naman ho ang gustong mangyari ng mga crocodile na yan. Gusto
gusto ho nila yung naratibo, yung gustong takbuhan ng kanilang hearing, yun ho ang gawin nitong si Ruina Garma. Eh di, okay. Ngayon, insofar as the question of the Honorable Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave Naku. that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Hindi, anuin mo, tuloy mo yung pagtatanong, wag ganon. Binababo niyo si Tatay Digong dyan, yan pa kaya ang hindi niyo itanong. Itanong niyo na, nahiya pa tong matandang huhugin na to. Oo. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Oh, sa totoo lang, Oh. baka umamin ka. Eh, But anyway, yung binanggit mo na pangalan, Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, they were all members of CIDG. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. And how did you come to know them? I was assigned with CIDG 2005 to 2008. And how So- did you know their specific assignments vis-a-vis Colonel Leonardo? Sinasabi po nila eh. Sino nagsasabi? Sila po, sir. Kung nagtapok, nag-ipon-ipon, sir. Okay. And observe mo naman sa movement, paki-encode mo to, ganon. Makikita mo, okay. So, pag pulis po, chismosa po tayo. So, nagtatanong po tayo, Mr. Chair. Kaya ako Kaya po, nalaman ko nagtataka, po. Madam Garma, alam mo ang sistema, akala ko nagtatanong ka kasi chismoso ka. Anak ng to. yung Mga general chismo- structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Hindi ako makapaniwala doon, Madam Garma. Now, itong si Bactat, Serbo, and Palma were already dismissed, I think, this year, right? Yes, Mr. Chair. Sa dami ng kaso nila. They Yes. were dismissed administratively because of the administrative cases filed against them. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, dito sa diagram, kilala mo ba lahat yung mga tao na nandito? Dito sa ginawa mo? Opo, Mr. Chair. Except for alias Muking? Okay, hearing Sir, I was really trying to recall her first name talaga. Honestly, Pero I kung cannot. first name, in other words, you knew her last name. Espino or Spina, I wasn't sure. Pina-research ko rin po yung kagabi, hindi ako nabigyan ng sagot po. That's why it's a public knowledge naman And when you say Muking. How did you siya come po. to know that the money came from her office going to a certain Mr. Pedro Parungo? Sinabi po ni Pedro, sir, yung pong sinabi ko na kumakamot siya ng ulo, sabi ko, oy, bakit? Sagot niya sa akin, problema ako, ma'am, kasi marami ng pera pumapasok sa account ko, nasisita na ako. Saan galing? Galing kay instruction kunin, pinapadala ni Muking. Yun po ang sinabi niya sa akin po. We have questioned the former Commissioner Leonardo in the previous hearings that we have had. He has always denied itong pwesto niya dito sa diagram na ginawa po ninyo. He has always denied that whenever we have asked him that question. And now, here you are stating na siya pala ang paymaster. Now, who is telling the truth between you and Colonel Leonardo? Ikaw, tanungin kita ako, sino ang dapat paniwalaan base sa hearing nyo dyan sa, ang tawag dito, yung committee nilang quad committee? Sino dapat paniwalaan? I am telling the truth, Your Honor. Oh. You are saying the truth. Na siya talaga ang paymaster.
Yes po. Pero hindi mo alam na ang codename niya ay Eagle no tinanong ka ni Juan, ni Hindi. Honorable Rods Gutierrez. Hindi po ako, kasi codename ang ginagamit nung talagang directly involved po. Hindi po kasi ako na, kaya hindi ko alam na Eagle po. Well, alam mo Wala yung akong mga transaction alam mo yung sa mga kanya. sistema eh. Ako nga, wala ako sa sistema. Alam ko yung codename na 'yan eh. O paano nyo di alam eh, malamang sa malamang, kasama yan sa script yung codename na yan. Alam nyo lahat? Kayo pa ba? Hindi nyo alam lahat? Honestly speaking, I didn't know po na Eagle siya. Ang codename po niya. Alam mo, Madam Garma, Hindi po. sabi ni, ito, I learned this from our chairman, si Chairman Ace Barbers. Nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Yun ang sabi ni Chairman Barbers. Ang ibig niyang sabihin, may alam na kami, nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na, maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi, as far as this representation is concerned, hindi mo pa sinasabi lahat. Naku po. Kulang pa, kulang. Yun po sa Eagle talaga po. I cannot recall. Hindi ko po alam na siya yung Eagle. Kasi po, code ang ginagamit ng mga nasa ground, but ako I don't use Eagle. I don't know kung sinong Eagle nga po eh. Now, Sir. you have also stated in your affidavit na yung mga ibang opisyal, hindi naman lahat, na nakaka-deliver, yun ang terminology mo, ay nabibigyan ng reward ni Colonel Leonardo. Do you still cling to that statement of yours? Ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi po directly binibigay. Sometimes may na-assign na dun idadaan tapos siya ang magdi-distribute. May ganong setup po na nangyayari. Ibig Meron mo din sabihin po. may ina-assign si Colonel Leonardo na tao para magbigay? Yung ba ang ibig mo sabihin? Hindi ko po alam kung siya nag-assign or may nag-volunteer. I don't know. But what I am aware, Ayun na nga mga kababayan, lumipat na ho tayo dito kay Robin Sweet Showbiz. Wala na akong kwenta yung mga tanong nitong si Akop dito eh. Interesting lang ho doon yung kachismisan niya eh. Marites ho pala tong mama na to. Ito, game. Robin Sweet Showbiz tayo. Okay, game. Robin Sweet Showbiz. Lumabas na ang tunay na kulay at pag-uugali ni BBM. Tuluyan na niyang tinanggal si Vice President Sara sa kanyang administrasyon. Kaya't huwag nang umasa si VP Sara na magiging caretaker pa siya ng bansa kapag umalis si BBM sa kanyang mga foreign trips. Ayon sa kanyang statement, she's still in government but she left administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not a part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her since that's not part of her work now. Kaya tang pahayag na ito na tila pagmamayabang ni BBM ay binigyan ng komento ng isang certified TDS na nagngangalang Adrian Pascual. AG News once said, "Talaga sure Bane, sino nga yung pumunta kay Inday para tanungin kung okay bang siya ang maging VP niya kasama ang ate niya na kaibigan ni Inday? Sino nga yung naligaw more than 2 times para gawing VP si Inday Sara gamit ang ibang senior government personalities na malapit kay Inday matapos na ito ay umayaw sa pagtakbo bilang presidente? Sino nga yung hindi tumupad di umano sa usapan ng hatian ng cabinet posts para uniteam sila? Sino din yung nangunsinti sa budget comment ng misis niya at pangiisnab sa tarmac sa VP? Sino nga yung nanahimik habang nilalapa ng mga buhaya si Inday sa House of Representatives nang dahil sa confidential funds na galing naman sa opisina niya na ubod ng late na nirelease ang pondo? Sino nga yung nangungunsinti sa pinsan niya na siraan at gawa ng storya si VP Inday sa publiko at sa Kongreso?
at pinagpaplanuhang ipa-impeach. Sino nga yun, guys? Okay lang kahit hindi mo siya i-appoint as caretaker. Tandaan mo sa 2028, kami ang magpapaupo sa kanya sa Malacanang para maging caretaker ng bansa. Naku, not part anymore daw si VP. Dahil kay VP nakaupo ka ngayon bilang administrasyon, huwag kaming lokohin mo, Sol Duterte kami. Kaya nga mga kababayan, ito na ang pagkakataon nating makabawi kay Tatay Digong. 2022, di tayo nakinig sa kanya. Kaya nagkaroon tayo ng weak na leader. Ngayong 2025, ibawi natin si PRRD. Lahat ng PDP laban, iboto natin para mapalitan ang mga magna. Linta sa lipunan, palitan ng bago na may malasakit sa bansa. Vote PDP laban para kay Tatay Digong, ilaban natin solid. At dahil sa kakapalan ng mukha ni BBM, ay nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker. Okay lang yan, Mr. President. Ganyan talaga ang mga makakapal ng mukha at walang utang na loob. Narito ang kanyang komento at reaksyon, panoorin natin. Basahin natin ang statement ni PBBM on not appointing VP Duterte as caretaker of the government. Sabi ni PBBM, she's still in government but she left the administration. So, she's not part of the administration anymore. So, she's not part of the day-to-day running of what we are doing. So, it would be unfair to ask her to impose that duty on her since that's not part of her work now. Okay lang yan, Mr. President. Andyan naman si si Speaker Romualdez. Correct. Diba? Andyan naman si Zaldico. Andyan naman sila. Diba? Andyan naman yung kaberks mo. Diba? Ganyan naman. Yan naman yung ginagawa niya ngayon. Diba? Hinayaan mo lang kay Tambaluslos na gawin niya yung mga bagay-bagay na which is nakakasira na po sa reputasyon mo, Mr. President. Sa sobrang pabida at paepal no, ni Tambaluslos, siya na lang gawin mong caretaker ng bansa. Diba? Kasi si VP Inday Sara, wala naman siyang pakialam sa, hindi naman siya gahaman ng posisyon eh. Basta siya, gagawin niya ang kung ano ang nararapat. Gagawin niya ang trabaho niya. Kasi literally, nag-give up na talaga si VP Inday Sara sa inyo PBBM. Grabe ba naman ang pinaggagawa ng pinsan mo at saka mga kongreso sa kanya? Bugbog sarado si VP Inday, no? Tapos ikaw, wala ka lang ginagawa at wala ka lang sinasabi at hindi mo man lang dinidepensahan si VP Inday Sara. Sa bagay, tapos na ang gamitan eh. No? Nanalo ka na eh. Tapos na. Pero naniniwala ako, lahat ay may araw. Weather lang lahat, Mr. President. Ito yung ipinagmamayab. At sigurado ho tayo, maging sila alam ho nila yan. Kaya todo ho sila makasira sa mga Duterte na yung tipong wala nang balikan ng mga Duterte sa politika. Kaya ngayon nag-all out ho sila. Kung sa tingin nyo ho, yung nakalipas na 3 taon, talagang napakatindi ang ginawa nila dito sa mga Duterte na to, nagkakamali ho kayo. Yung susunod na 3 taon, doon pa lang ho talaga magkakaalaman. Kaya makikita ho natin ang pinaka-worst ng administrasyon na to sa susunod na 3 taon. Bang nila si Garma eh. Diba? Sabi pa nila, kumanta na si Garma. Anong masasabi mo sa revelasyon ni Garma? Ay, lagyan natin, bigyan natin ang komento. Basahin natin. News update. Sa kanyang bagong testimonya sa House Quad Committee ngayong Biyernes ng gabi, October 11, bumaliktad si ex-PCSO GM at retired police Colonel Royena Garma at inilahad ang kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs ng dating administrasyon. Basahin nyo gaano katanga itong si Garma. Gagawa na nga lang kayo ng script. Gagawa na nga lang kayo ng kwento-kwento. Diba? Ang layo pa sa katotohanan. O, basahin natin. On May 2016,
I received a call from the President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. Sabi ni Gab. Isipin nyo to mga lords, May 2016, election, month of election yan, besh. Grabe naman, magko-command agad si Tatay Digong. Wala pa ng proclamation yan eh. May 2016 pa yan, oh. My God! June pa! Di ba? June pa yan sila ipoproclaim. June pa yan sila magsa-start talaga as president, si Tatay Digong. Correct. May 2016? Ano yan? Grabe naman. Napaka-ahead naman ng preparation yan. So sabi pa niya, during our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is an operative of the Iglesia ni Cristo. Diyos ko, pati Iglesia dadamayin niyo pa. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Dagdag niya. Alam niyo mga lords, there's something fishy. May of 2016? Talaga? Unbelievable naman yung hindi pa nga siya presidente. May presidente pa nga at that time, si Pinoy. Magko-command na agad. Grabe, magpa-planning na agad. Yun na nga mga kababayan, marami hong nakapansin dyan sa testimonya na yan, itong si Garma. Kaya hindi ho talaga kapani-paniwala, no? Talagang demolition dyan para sa mga Duterte. Ang ginagawa ho, itong mga krokodil dyan sa House of Representatives. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Nag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.